Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Muli, konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. May ididiin lang po ako na ilang bagay lang kasi maigsi lang tayo lagi. Ilang minuto lang patungkol sa mga kabataan. So sabihin na natin ito ay ilang tips or guidelines para sa mga kabataan. But before that, basahin ko muna yung sinabi ng 1 Timothy 4:12. Mga young people, mga kabataan, listen. Tignan niyo yung talata ng 1 Timothy 4:12. Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya. Maging uliran daw ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Okay? Yan po. Tignan nyo na lang mga young people of 1 Timothy 4:12 kung ano ang dapat makita sa inyo bilang mananampalataya. So, babanggitin ko to mabilis lang na 7 tips or guidelines for the youth. 7 guidelines for the youth. Number one, don't let your parents down. They brought you up. Hindi mo pwedeng imaltrato ang magulang mo, i-disrespect, baliwalain, o ipahiya kasi kung hindi dahil sa magulang mo, wala ka ngayon sa kinalalagyan mo. Okay? Kahit sabihin mo pang nakahiwalay ka na, sila nagpalaki sa'yo, sila nagpaaral, sila sumuporta sa'yo. Okay? At hindi pwedeng i-square yung isang pagkakamali, mabubura yung isang daang mabuting ginawa. Hindi po pwede yan. Kahit mas magaling ka sa magulang mo, mas mataas ang tinapos mo, ang magulang mo ay magulang mo pa rin. Okay? So don't let your parents down. They brought you up. Number 2, be smart. Obey. You'll give orders yourself someday. Matuto ka munang sumunod ngayon. Huwag ka munang si kontra, si pasaway, si galit sa kung ano-ano argumento na ginagawa mo. Isang araw magpapasunod ka rin. Pero ngayon, ikaw muna ang sumunod. Okay? Number 3, pick the right friends. Kaya napapahamang ang kabataan eh. Ang binarkada mo at kinaibigan mo papunta sa mali. Kaya ikaw, tangay-tangay ka sa mali. Piliin mo ang sasamahan mo. Piliin mo yung nagsisipag. Piliin mo yung nag-aaral. Piliin mo yung may takot sa Diyos. Magiging ganun ka din. Number 4, never to do anything out of revenge. Pag may mga nangyayari sa atin na mga hindi natin malilimutan, mga mabibigat na sitwasyon, hindi po maganda na tayo ay naghihigante. Never to do anything out of revenge. Number 5, have a vision. Aim high. Mangarap ka bilang kabataan. Para sa iyo yan. Ang Diyos handang tumulong. At kung magtagumpay ka, amen. Hindi ka asenso kung wala kang pangarap at wala kang gustong abutin sa buhay. So, ulitin ko, have a vision, aim high. Number 6, use your failure as a stepping stone. Pag nadadapa at nagkamali, hingi ng tawad sa Diyos, bangon ulit. Nadapa, bangon ulit. Tandaan mo yung mga nagiging lesson sa dinaanan mo at huwag mo nang uulitin at magpatuloy ka. Kasi kung hindi ka magpapatuloy, hindi tayo magtatagumpay. Try and try until you succeed. So use your failure as a stepping stone. And number 7, ito po yung last sa 7 guidelines, live inside the will of God. Lumapit ka sa Diyos, lumuhod ka, manalangin ka, talagang kinakailangan maging maliwanag sa iyo ano ba ang kalooban ng Diyos sa aking buhay, iyon ang sundin mo. At wala nang sasarap pa sa buhay sa mundong ito, yung nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos. May basbas ang Diyos, pangungunahan ka ng Diyos, igagay ka ng Diyos, pagtatagumpayin ka ng Diyos, kasi yung buhay na ibinubuhay mo ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan, kayo ang mga susunod. Ano mangyayari sa bansang ito kung yung mga kabataan na ina-address ko ngayon ay patapon ng inyong buhay? So, palala ang ating bansa. So, please, sana kinapulutan nyo ng aral. Muli, hanggang dito na lamang ang inyong lingkod. At till next time, ang peking
Kano.